the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Hello guys, good morning! Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing na naman. Guys, it's another makulimlim na araw. It's a very cloudy skies. Pero okay lang yan mga kakugi. Kailangan nating mag farm visit. Gawa tayo ng ating mga gawain ngayon mga kakugi. Sa araw na ito, punta tayo sa Cambinocot, Cebu City. May bibisitahin tayo doon guys. Tagal-tagal ko nang nabisita to. Tapos ngayon, nag-message sa akin, marami daw silang mga mga for sharing na mga manok. So puntahan natin, bisitahin natin Labos Ayan, Cantero. So yun guys, samahan nyo ako sa another episode ng backyard visit natin. Mamaya isama natin si Kaigop kasi sila Antit at saka si Sir Stephen busy sa kanilang mga pamilya. So yun, habang wala pa tayong out of town, dito lang muna tayo sa syudad mga kakugi. So huwag kayong kakalas. Kain muna kami guys. Breakfast muna, breakfast. Say lami. Nokos. Dugo, palaya. Ini lami nih. Kiampao. Pilih Fred. Cari aku deh ya. Duha. Yang palaya sana sa. Kain muna tayo kakugi before akyat sa bukid. Gih, kaon sa. Oke, Fred. Jaka Fred at Bang Fred. Kaigop. Yan, ito yung kakainin namin ngayon guys. Nagawa na sa kanpon ako eh. Kuha lang yan Fred ha. Let's eat.
Sabi niya ka. Sana hindi uulan. Hello guys, andito na kami sa Barangay Cambinocot sa Manukani Ayan Cantero. Dito tayo guys. Pasok. Mayong good morning. Maing buntag sir. Mayong buntag yung tanang dia. Ayun. Tapos may gani kayo magawa no? Ayo kay kuha doy. Boss Ayan. Morning. Morning boss. Sir, morning. Boss, morning. Morning, morning. Si pangano boss? Ryan, Ryan. how are you? Haryo. Oh, yun. Guys, pang ilang balik na ba ako dito yan? Parang pangatlo na. Pangatlo na no, third time na. Ah, Lo, nag-uwan ginoon. gula. Sulod ta, sulod. Sunod yan sir. Ali, sulod. Actually, pangatlong beses ko nang mabisita dito si Boss Ayan Cantero. Pero first time naming makita yung boss, yung big boss ni Boss Ayan. Boss Harold, no? Ryan. Ryan. Boss Ryan. Si Boss Ryan, guys, taga Lapu-Lapu. Oh, wala pa sir. Paligon doon. Oh, originally sa Mindanao ako, Samis. Osamis. Ah. Ito guys, habang taligsik-taligsik pa ba, uwan-uwan pa. Pintuhan muna kami dito guys. Kwentong kali ba? Kali na to. Oh. Tapos, ito boss, bakit ka ba napadpad dito sa Cambinocot? Siguro ang Cambinocot yan, pila ka kilometro ni gikan sa syudad. Gikan gid sa atay butang sa Pitos. Pitos, mga 16. 16 Kilometros. kilometro. Oh. This is 16 kilometers. Malayo-layo din guys ha. Tapos si boss nasa Lapu-Lapu. Paano ka ba napadpad dito sa Cambinocot, boss? Nung una, nung nalaman ko na nakapag-asawa yung pinsan ko na taga dito, binisita ko. Okay. Nung time na yon, sa Mindanao pa yung manukan ko. Pero konti pa lang naman nun. Mga backyard lang kami doon. Tapos nung bumisita ako dito, dito ko nalaman na may mga manok din pala dito, may mga farm. So nung time na yon, sumubok akong bumili ng mga manok nila. Oo. Pero nakita ko na yung area nila dito. Sabi ko maganda. Magandang lagyan ng manok. Hindi pa na-develop nung time na yon. So, bumili ako ng manok sa kanila, tapos dinala namin ng Mindanao. And then, nung time na yun, every baba ko, actually seaman ako sir. Seaman. And then, pag tuwing baba ko dito, ng Pilipinas, o Baligo, bumibisita talaga ako dito. Bibisita ko yung pinsan ko, sila. Tapos pag wala akong ginagawa doon sa amin sa Lapu-Lapu, punta ako dito. Until such time na sinabihan ako nito, yung pinsan ko na mag-alaga tayo ng manok, panabong, sabi ko, sige, walang problema. Kung makapag-produce ako ng mga materialis na maganda, mag-umpisa tayo sa magandang materialis sa palahe. So, nagpapalahe kami. 2-3 years ago,
nagsimula kami dito ng dahan-dahan lang. So that was mga 2021 Mga before Odette. before Odette. Before Tama. Odette, simula na kami. Dahan-dahan lang naman. Oo. Tapos, anong tawag ito? Hindi ba tayo nakapag-chat sa Facebook? Hindi pa, sir? Di ba? Oo, hindi pa. no? Oo. First time pa talaga na kami. Pero nakita ko na yung ano mo, yung channel mo. Sabi ko, ayos dito ah. Pero hindi pa ako nag-follow nung time na yun. Parang kasi busy ako dun sa trabaho, kaya parang tinitake for granted ko muna yung mga Ako nga boss, tinitake for granted ko. Nung mag-umpisa ako guys, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito ba. Dati nang mag-start ako boss, ang binibidyo ko yung mga manok ko lang eh. Nasa backyard lang eh. Kasi from the time of 2020, yung hindi tayo makalabas ng bahay. Oo. So wala kang magawa. Bawal talaga? Oo, Mm. bawal yun. So ang ginawa ko, binibidyo ko, gamit ko yung cellphone ko, Realme, nandiyan na yata kay Alfred, binigay ko. Yun lang gamit ko. Tapos video. Ganyan. Tapos upload sa YouTube. Hindi ko akalain guys na ganito ba, dadami pala tayo. At saka malayo-layo na rin ang naabot namin. Oo nga, sir. Luzon, punta kami sa Isabela, shout out sa taga Isabela, ha? Mga kaibigan namin, mga bossing namin dyan, no? Sila Boss Ernie Subia, sila Boss Bernie. Ako, marami. Marami na nga pala talaga, sir, no? Mm. Anyway, congratulations pala, sir. Yes, thank you. 49,000? 46,000 followers. Uy, guys, follow nyo si Kakogi, guys. Para marami kayong matutunan, makikita Oo. na iba-ibang lugar. Marami din kayong mamimit na mga mababait na mga tao. Pwede Yun. nyong lapitan. Tama. Tsaka hindi lang dito sa atin sa Cebu. Maraming nag-i-invite sa amin sa Leyte. Pero hindi pa kami nakapunta sa Leyte. May nag-i-invite sa amin sa Pagadian, sa Dipolog. Pero kahit papaano guys, itong channel natin, hindi man to kumikita ng talagang malaking kita katulad ng ibang mga vloggers ba? Oo. Kasi ang ating channel guys, manok eh. So, manok pangsabong, so game farm. Hindi siya actually parang accepted sa US ba? Oo. Tapos Oo. yung platform natin, yung YouTube is US based. So, talagang nahihirapan kami makakuha ng advertisement. Oo, tama, sir. Doon tayo kikita sa advertisement. So, sa lahat dyan ng mga nanood ngayon, nag-expect na malaki ang kita ng Kakogi channel natin, hindi po. Yung mga lakad namin, nako, kanya-kanya kaming baon yan. Last Stephen, Antet. Chip in kami yan. Boss Jojo Saso, shout out pala sa mga kasama ko. Busy ngayon. Amazing ngayon, no? Ngayon, ang nangyari, itong lakad namin talaga, pinaka-consolation nito guys, is yung pag-subscribe nyo. Kasi doon kami sasaya ba? Nadami yung subscription natin. Oo naman. Kahit hindi kami kumikita, may kita pero hindi ganun kalaki. Kulang sa pangtustos. Kaya ngayon, dito guys, dito sa Cebu, pag may time talagang binibisita ko mga backyard kasi doon ako nag-umpisa sa backyard, boss. Oo. Backyard. Kaya ngayon ako natuwa mga Kakogi na meet natin ngayon. Si Boss Ray, Ryan, sir. saan ba yung punta yung isip ko? Iba-iba kasi. Sa dami mo na na-interview siguro, sir. Kaya Halos lahat ng pangalan yata eh. Nasalo-halo na. Anyway, nire-review ko man yung ibang mga ba. Kasi minsan kasi na-meet ko sa sabungan. Kung saan ko ba nakita ito? So na-interview ko na pala yun. ganyan talaga, sir. Basta pag marami tayong mga naging kaibigan Oo. minsan sa mukha na lang nagkakakilala, pero sa pangalan parang malimutan mo na. So yun. So guys, nung mag-umpisa ka dito, boss, ano yung mga materials na gamit mo? Aside sa yung bili mo galing kay Boss Ayan, talagang nag-import ka, meron tayong mga imported materials like Doc Robinson. Meron din tayong mga Maclean hats. Tapos meron akong pinadala galing Mindanao kasi nung umpisa ko talaga, namili ako ng mga magandang materialis, doon ko nilagay sa Mindanao. Doon ako nag-breeding talaga originally. Tapos yung mga ibang materialis ko, pinadala ko dito sa Cebu to preserve yung mga linyada na nagpapanalo. And then, basically, yung mga hindi nagpapanalo, talagang kinakal natin yun. Hindi tayo hindi natin
tinitira natin yung mga talaga reliable na mga Tama. bloodline. Yung iba, hindi tayo manghinayang kasi involved ito sa money. Tama. Di ba? Gagastusan mo naman talaga. Gagastos tayo. So, talagang ititira natin yung talagang alam natin na reliable. Tama. Saka, in addition to that, mga kakugi, based po sa mga nabisita namin, yung mga magagandang dugo talaga, yung mga hybrid na ba, yung mga, especially yung mga imported, mga F1, minsan kasi, pag imported yung mga manok natin, hindi man natin yun ginagamit, nilalaban, Oo. di ba? Ginagamit natin yun para Materials lang talaga. for Oo. production. Oo. So, ang mga anak ng mga kakugi, yun ang ginagamit. Diba? Tinitesting natin kung magninik. Eh ngayon, for example, kaya guys, ako saludo ako sa mga breeder. Breeder lang boss na nag-breed ka ng manok. Talagang yung breeder ba as a profession. Katulad ng boxer. Nakipagsuntukan ka lang, hindi ka naman matatawag na boxer. Hindi naman eh. Kumanta ka lang sa videoke, hindi ka naman matatawag na singer. Tama. Diba? Kasi Tama, sir. profession yan eh. Diba? Oo. Yung breeder, talagang profession ba? By heart. Oh, by heart talaga. Oh. Hindi matatapos yan sa isang salang lang sa breeding eh. Hindi sir. Oh. Di ba? Hindi. I think na ano mo rin yan, boss. Kasi, yung, for example, yung first set natin na nabili mo, ito yung mga inahin, ito yung ama, hindi nagninik. Not to the point na ikakatayin mo yung mga inahin ay yung mga materials. Hindi. Kuha ka ng ibang inahin. Tama sir. Parang ipares mo. Ano yun sir nandun yung trial and error doon Correct. sa breeding. Yun. Tsaka yung breeding natin, yung lesson, never ending yun. Correct. Oo. Kahit si boss, ikaw boss, seaman ka. Until now, seaman ka. Bumaba ka lang ngayon. Oo. Ilang araw yung baba mo? Months? Mga months lang ako, normally mga 3 months lang ako dito sa atin. Europe? Tapos, worldwide yung... Worldwide yung ano mo. Worldwide, Seaman ka boss. Kapitan ka na boss. Hindi pa makina ka? naman. Sa Sa makina? deck ako. Sa deka. So, Ah. ano lang position mo ngayon? Nasa lang ako, nasa second mate na ako ngayon. Second mate. Ah. Ito boss, ikaw ang nagkakaman kung ano yung mga pairing mo. Oo, sir. So, tapos sila lang ang mag-execute, sila Ayan. Sa Ayan. Example, may nabili kang Doc Robinson. Yung Doc Robinson na nabili mo, ano yun, broodcock? Bird stag yun, tsaka Brood pair yun eh. Pair yun. Pair yun. Tapos binibreed mo yon para papuro, no? Oo. Tawag. At lagyan na natin title guys, papuro para madaling maintindihan. Tapos meron ka ring mga crosses noon, kinross doon. Meron din tayo na. Ikaw ang nagkakaman kung ano yung i-cross sa Doc Robinson, ganyan. Actually sir, yung sharing kami. Okay. Kasi bago pa naman ako napadpa dito, yung handler ko, matagal ng breeder yon. So alam na niya kung paano i-cross yung mga bloodlines na ipapalabas niya. So most importantly, yung material mo, alam mo kung ano yung abilidad nun. Correct. Para pagdating sa mga offspring niya, mga anak niya, alam mo kung ano magiging resulta niya. Ano yung expectations mo? Expectation mo, tama yun, sir. So, yun ang nangyayari. Meron akong suggestion, meron din siyang suggestion. So, eventually, parang lang kami. Give and take. Give and take lang kami. Kung ano yung pinakamaganda, hindi naman totally ako ang nagkakaman talaga. So, binibigyan ko rin siya ng chance kung ano yung maganda, ano yung idea niya, the best na idea. So, doon kami magtatagpo. At the end of the day, so doon namin makikita na tama yung pinagagawa namin. Yun. Galing yun Guys, si Boss Ayan, Kantero. Boss yan. Long time no. Si mo ka matiguang boss yan. Hindot dito sa farm, no? Kaya mag-exercise, no? Oo, sir, oh. No? Yun, huwag yung matiguang. No? Nakakabata yung sir, yung pag-aalaga ng manok. At saka yung klima dito. Tama, sir. Ibang-iba yung klima dito sa syudad. Mainit doon. Mainit doon. Tsaka dito, presko lahat. May aircon rin yan. Di kailangan aircon. Di magamit. Oo. Pero pila ka anak ni mo yan? Duha. Umahay no, kay tugnaw din rin niya. Duha ray anak. Wa mang mahimungot. Lagi, ang uban ganin kay... Mahina na breeder. Mahina ang breeder to. Si Boss Ayan pala mga kakogi, siya ang taga dito. No?
Kasi first kung nagpunta dito mga Kogi sa Kabinokot, nagtanong ako doon sa may gumagawa ng ano, nagtatanim ng mga Bermuda. So, saan ba dito yung ano, bahay ni Ayan? Sinong Ayan, boss? Ako, binaliktad kasi yung family name niya ba sa Facebook. Siya, Cantero. Oo, Cantero. Alam, maraming kakilala. Marami yan, sir. So, yun pala, yung pinsan mo, napangasawa ni Boss Ayan. Which is from Lapu-Lapu also. Yun. Boss Yan, kumusta naman yung breeding natin? Sa manok. Sa manok, okay naman. Medyo nakaproduce tayo ng maayos. Yun. At nagseryoso tayo sa laban. Nag-umpisa tayo 2023 at hindi naman masama ang mga resulta. Nagsali kami sa mga backyard breeders, UBGBA. Pinalad naman, nag-solo champion kami. Uy, congrats. Then, pagka sunod na buwan, nakasali kami sa WPC, nag 8.5 points din kami. 8.5. 8.5 points. Out of 11, 12. So nagka 8.5 points tayo nung Which is not time na bad. yun. More or less, nasa mga 80%, 70% tayo. Ang pinaka the best nun, sir, sa ano ko, tinanong ko siya kung may experience sa pagkokondisyon ng stag. So sabi niya, iba yung conditioning ng stag. Sabi ko, sige, bibigyan kita ng chance kasi yung pag-aalaga ng o pagpiprepara ng mga stag, sabi mo iba, bibigyan kita ng chance, sasali tayo ng WPC para at least magkaroon ka ng idea. Oo. 'Di ba? Kasi doon tayo mag-umpisa. Marami tayong mga kaibigan na nagbibigay sa atin ng advice. Correct. Kasi pag sa bungiro ka, marami tayong mga kaibigan nun eh. Tama. So, open tayo doon sa mga kaibigan natin na nag-advise sa atin. Umpisa pa lang naman to, pero kailangan seryoso tayo. Sa materialis, wala tayong problema. Nandyan na. Nandun na. Ang ano ngayon natin ngayon, ang challenge natin ngayon, kung paano mag-prepare ng mga stag. So, nung time na yun na nga, nagkaroon kami ng chance na sumali. Parang lesson learned. Kung ano yung mga ginagawa natin ngayon, i-improve pa natin sa susunod kasi never ending yung learnings ng Sa pagmamanok. sa pagmamanok. Tama. So, open pa rin kami sa mga advice ng mga breeders na nag-ano sa atin, tumutulong sa atin. So, tinitik namin yon, nag-improve kami every derbies. So, nung next year, gumanda yung score namin. So, yun. At least pero hindi pa rin nawawala yung yung every year na nag-upgrade tayo ng mga upgrade tayo ng mga materials, conditioning. So lahat ng mga ginagamit nyo, boss, is mga mga offspring na, mga mga breeding na ninyo. Oo, lahat ng mga ginagamit namin ngayon. From nung nagsimula kami ng Somalian Derbies, mga breeding na talaga namin. Pero nung time na yon, syempre andun pa rin yung testing ng mga materials. Correct. So kung sino yung mga pangit na resulta, tinatanggal namin yan, kinakal namin yan. Correct. So yun mga Kogi, tama yung sinabi ni boss. Sa lahat ng mga napuntahan ko na mga manukan, backyard man or yung mga malalaking farm na talaga, mga Kogi, pinaka-challenging talaga yung kondisyon i-handle is yung mga stags. Kasi galing sa range, pag-alaga lang, gikan sa pagaway buot. Oo. Kaliton lang nimo gamit, kondisyon nun sila, unsa man eh. So, talagang mangingibago. So, ang nangyari, nung mag-umpisa ka, boss, dagdag na naman sa credentials mo, from breeder to nagiging handler. No? Malaking challenge yan, boss. Malaking challenge talaga. And one thing na salamatan mo, supportive yung boss mo. No? Kasi, kadalasan, boss, for example, may iba kong kakilala, na iba talaga yung breeder, iba yung handler. Kasi ayaw niya, hindi niya na gusto na maging isa na lang ang trabaho ba, kasi minsan kasi pag dalawang assignment mo, may isa talaga dyan na mapababayaan mo eh. Tama yun yan, ang sir. iniisip nila. Tama. But one thing good dito guys, kay Boss Ayan, 24/7 nandito to eh. No? Wala mang bisyo lang ito. Ang isa lang bisyo ito, pagsisinungaling lang. joke. Walang bisyo. Mabait to si Boss Ayan. So yun,
Sa lahat ng mga materials na ginamit nyo, ano talagang matatawag nyo, boss, na pinaka-signature line? By the way, boss, anong pangalan sa farm ngayon? RMG Barangay Cambi. R. Ryan Manlapas, Haryo. RMJ Cambi. Barangay Cambi. RMJ Barangay Cambi. Ah. Ba't mahina ngayon ang utok? Utok kulang sa vitamins. Dito sa RMJ, boss, ano ang pinaka matatawag natin na signature line nyo ngayon? Sa ngayon, nagsimula kami, yung pinaka-reliable na ginagamit namin is yung Golden Boy Sweater. Yung Golden Boy Sweater, galing pa noon way back 2016. Na-acquired ko yun. Pair din yun. Imported yun or dito lang sa ano? Dito lang, local lang sa Local atin. lang. Local lang sa atin yan. Tapos, pinadala ko yun sa Mindanao. And then, nung time na yun sa Mindanao, ganun din, parang nag-ano din kami nun. Kung sa inyo yung mga mapangit na mga material, talagang tinatanggal namin. So, one of those material na pinadala ko dito, yung naging reliable ko doon sa Mindanao, ito yung Golden Boy Sweater. Golden Boy Sweater. Golden Boy Sweater po. Yun. Ako, kabisado mo na i-condition yung mga sweaters. Pigaan talaga, no? Piga talaga. Pero sa stag hindi ko masyado nagpiga. Hindi ka masyado nagpiga sa stag. Okay, stag naman, no? So, yun. Guys, ito, magagamit na natin tong ano natin. Yung boots. First time kong magamit to, guys. Ano to? Regalo to ni Boss Red Labajo. Tingnan nyo, guys. May ano pa, oh. Kano kayang presyo nito? Maraming salamat, ha, Boss Red. Ayun, magagamit ko na. Parang kabisado mo yung ano ko, ah. Sukat ng paa ko. Tingnan, Fred. Videohin ko na, Fred. Ang ngayon, Fred? Oo eh. Ang brand. Dunlop. Dunlop yan. Original. Alright. So guys, punta tayo dun sa Manukan. Alright. Oh, lami. Ay, lakaw eh. Nanibago ako, guys. First time ko kasing suot nito ba ng ganitong klaseng boots ba, mamahalin na boots. Yun. Andito tayo sa RMJ Barangay Cambi Game Farm ni Boss Ryan at saka ni Boss Ryan. Combine sa dino? Sir, oh. Combine na dino? Ang pagka-combine, sir. Ganda pagka-combine. Oo. Welcome, sir, sa aming Manukan. Yes. Yan. Boss yan. Boss. Sa tingin ko ba, parang luminis ngayon talaga. Yung first time ako nagpunta dito ngayon. Nung nagpunta ako last time dito, mainit yun. Kaya hindi siya masyadong green. No? Ngayon guys, mamaya iikot-ikot ko kayo dito sa Manukan nila. Hindi ko lang masabi kung backyard pa ba to or farm talaga.